Isang mapagpalang umaga po mga kabayan. Welcome sa ating panibagong update rito po sa PNR in SCR South. Dito po sa City of Cabuyao, Laguna. Ayan, itong PNR in SCR South mga kabayan ay may habang 147 kilometers na nagsisimula sa Clark, Pampanga. At ito'y magtatapos sa Calamba City, Laguna mga kabayan na may habang 91 miles. No? Ito ay napakalaking tulong sa trapiko sa norte at sa south mga kabayan. Napakalaking tulong nito. Once na ito'y matapos na at tayo ay bibiyahe from north to south, napakabilis na lang yung biyahe mga bayan. Hindi ka na magko-commute ng bus, no? Railway ka na lang. Ito ay napakalaking tulong sa mga taga-probinsya ng Laguna, Batangas at probinsya ng Pampanga, no? Bulacan. Dahil alam naman natin mga bayan, yung parte ng Bulacan ay talaga namang napakahaba po. Na konting ulan lang po dyan ay baha na, at traffic dyan ay talaga namang sobrang haba, lalo na dyan sa mismong NLEX, no? Ito nga palang PNR in SCR South mga bayan ay talaga namang napakalaking pundo po nito, no? 873.62 billion pesos mga bayan na tinatayang sa taong 2028 or 2029 ay full operation na po ito from Clark City, Pampanga, no? Doon mismo mga bayan, may station doon sa bagong tayong airport sa Clark, Pampanga. Gilid mismo mga bayan, mayroong andon yung station, no, ng Clark hanggang Calamba City, Laguna. Ay napakalaking ginhawa nito sa ating mga kabayan. Ayan, masisilayan po natin sa baba mga kabayan, sa portion po ito ng Cabuyao City, no? Natambak na rito yung mga board pile. Shout out po sa mga engineer dyan, sa mga eksperto. Bakit yung mga board pile na ito ay mayroong maiksi, mayroong mahaba? So ibig sabihin mga kabayan, mga sir, no, depende po sa baon, no, sa lambot at tigas ng lupa siguro. Kung malambot ang lupa, posible malalim yung mahahabang board pile ang ibaon dyan, no? Tama po ba mga kabayan? Sa mga engineer dyan, please correct me if I'm wrong. Ayan, masisilayan natin yan. Portion na yan, going to Cabuyao proper po yan, no? At rito naman po, sa portion po ito mga kabayan ng Mamatid, no? Ayan. Dito po ay pinaspasan na po rito ang paghukay dito sa area. Ayan, andyan pa rin po yung mga bahay dyan mga bayan, no? Hindi pa rin sila umalis, no? Hindi na sila pinalis ng PNR. Actually, yung gilid ng NIA Open Canal Irrigation, yung ano dyan, mga kabahayan, ay talagang alam naman nila na hindi sa kanila yung lupa. Talagang nagtatayo pa rin sila ng mga kabahayan dyan. Sana po ay ugaliin ng ating mga bayan na bago tayo magtayo ng mga kabahayan dyan ay make sure po na atin po talagang lupa. Na pagdating ng panahon, kung gagamitan na ng may-ari yung lupa na yan, ay willing po tayong umalis. Hindi po tayo mag-demand pa ng kahit anong pangailangan natin, no? Sa bagay, may kasabihan po tayo mga bayan na hindi po kasalanan na pinanganak tayong mahirap. Ang kasalanan po ay tatanda tayong mahihirap. So anong gagawin natin? Magsikap, no? Magsikap at iwas sa mga bisyo, nang sa ganun ay makapagpundar po tayo ng sariling atin, no? Huwag po tayong gumaya sa ibang nasa kapangyarihan na sila po ay
umasa na lang na makaupo dyan sa kapangyarihan upang magpayaman, no? Hindi naman po lahat mga bayan, mayroon din naman pong matitino na nasa kapangyarihan. Alam ng Diyos, alam ng sarili natin no, kung ano po ang mga pinagagawa natin sa mundong ito. Pag tayo'y lumisan na, kahit gaano po tayo kayaman sa mundong ito, hindi po natin madala yan. Makahiya lang dyan ay pinapakain natin ang ating mga mahal sa buhay na galing sa kaba ng bayan. Shout out lang po dyan sa mga matitino na nasa kapangyarihan, ano. Yung iba kasi ay hindi na nila iniisip, no? Ang iniisip nila paano yumaman, paano makaupo dyan sa kapangyarihan na hindi naman natin madala sa kabilang buhay. Sana po ang mag-serve tayo dyan sa pamahalaan ay yung makatulong sa kapwa, hindi makaperhisyo sa kapwa. Yan po mga bayan, back to the topic na po tayo, na paiba yung ating salita, no? At yan ang ating pinagsasabi ay sana po ay marinig din po ng nasa kapangyarihan. Yung nasa kapangyarihan po na gumagawa ng hindi maganda, no? Sana po ay matigil na po. Nang sa ganun ay magsuportahan lamang po, no? Para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino. Kasi kung puro kurakot mga bayan ay ang magsasuffer po ang mamamayang Pilipino. Matagal makabuild ng itong infrastruktura na ito mga bayan kung pagbaba ni Marcos Sr. yung kasunod na administrasyon, kung pinupush ito, sinusuportahan ito, pinunduhan ito. Kaso hindi. Lahat ng napundar ay lahat ng plano ni Marcos Sr. ay kinansel lahat. Sana kung pinagpatuloy yun ay matagal na sana itong tapos itong PNR NCR South. Dahil sa politika, dahil sa kasakiman at pride, no, ng ugaling iilang Pilipino ang nagsasuffer ng traffic ngayon, no? Yung ordinaryong mamamayang Pilipino. Yung mga mayayaman dyan mga bayan ay okay lang naman ma-traffic, no? May pambili naman sila ng gas kahit mahal, no? Yung programa ni Marcos dati, kung pinagpatuloy yung pagmimina ng mga gas sa West Philippine Sea, sa Philippine Rice, kung pinagpatuloy yan ng nakasunod na administrasyon, ay wala eh. Pinag-cancel lahat, yung lahat ng naipundar, Inlex, Islex, Petron, lahat pa ng mga pag-aari ng gobyerno, bibinta, ginawang private na. Yung South Luzon Expressway ay binibuild ni Marcos Sr. yan. Hindi po sa pinopromote ko si Marcos Sr., no? Iwan ko lang sa Junior ngayon kung anong, wala pa nga tayo nakikitang mga project na sa bagay itong PNR NCR South ay pinagpatuloy naman niya na nasimulan ng current yung naunang administrasyon. Sana ganito yung mga pangulo, no? Kung anong nasimulan ng unang administrasyon na ikabubuti sa sambayan ng Pilipino, susuportahan na lang para makinabang ang mamayang Pilipino. Hanggang dito lamang po mga bayan, no? Yung ating latest update rito sa PNR NCR South. Shout out Ma'am Ami Campbell and God bless po sa